Hindi isa, kundi dalawang electric fan ang gamit ni Jenny sa loob ng kanyang bahay. Sa tagal na niyang naninirahan sa Baguio City, ngayon lang siya napilitang bumili nito. Sa sobrang init kasi ng panahon at dikit-dikit ang mga bahay, tila nasa oven na ang kanyang pakiramdam. Itong taon lang po ang sobrang init. Nung February naman po, malamig naman po. Ano lang po, nung March. Opo, dyan na po yung init. Yan, diretso na po. Hindi ka na makatulog sa gabi. Kung ang ilan, electric fan ang solusyon para maiwasan ang maalinsangang panahon, ang ilan naman namasyal sa Baguio City para magpalamig. Katulad na lamang ni Nanay Rebecca at Nanay Letty na galing pang Isabela. Katamtaman lang yung lamig. Mas manipis ngayon, ma'am, kasi nung una akong pumunta dito, sobrang lamig. Anong ginagamit yung mga damit mo? Yung mga makakapal at saka naka-jacket pa. Ngayon, ano na medyo... Parang sakto-sakto lang na. Ano pong Kahit hindi ka mag-jacket, okay lang. Ilan lamang sila sa mga dumidiskarte ngayon para maibsan ang mainit na panahon sa Baguio City. Bagamat tinaguri ang summer capital of the Philippines ang lungsod, hindi naman ito nakatakas sa maalinsangang panahon. Nitong May 20 lamang, pumalo sa 28 degrees Celsius ang pinakamainit na heat index o damang init sa lungsod ngayong taon. Ito na ang pinakamataas na heat index sa lungsod sa loob ng 10 taon mula nang maitala ang 29 degrees Celsius na heat index noong 2016. 27 degrees Celsius naman ang pinakamainit na temperatura sa lungsod ngayong taon na naitala noong May 17, habang 30.4 degrees Celsius naman ang pinakamainit na temperatura sa kasaysayan ng lungsod na naitala noong May 15, 1988. Kaya naman ang ilang residente, iwas muna sa pagsusuot ng sweater. Kung titingnan natin ngayon na medyo hindi na siguro medyo may mga southwesterly na tayo, may mga other weather system na pwedeng mag-disrupt na rin itong mga warm temperatures natin. So, malitang tsansa, malitang posibilidad na ito ay umakyat pa ng mas mataas sa 28. Paglilinaw ng Pag-asa, hindi ito epekto ng El Nino dahil nasa neutral pa lamang ang klima sa bansa at normal lamang ito tuwing tag-init o dry season. Medyo mataas dahil medyo siya, no? Yung kung ang yung relative humidity mataas, ano? At mataas din yung dry mo. So meaning malaki ang chance na mataas din yung heat index mo. Siyempre pag dry season, yung mga warm temperature pa rin yung ating nakikita, no? Andiyan pa yung easterlies na nagbibigay din ng init sa atin, ano? At nagdudulot din dito ng mga localized thunderstorm. Ika nga ng iba, enjoy the summer season dahil sa susunod na mga araw ay ang transition na sa habagat or wet season. Sa ngayon, muli namang nagpaalalang otoridad na magdoble ingat at uminom ng tubig para iwas sa anumang sakit. Angel Arquero, RNG News.